Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Mga karapatan ng foreign workers sa Japan. Gaikokujin Rodosha no Kenri. Ang Japan ay isa sa mga bansang tumatanggap ng maraming foreign workers o Gaikokujin Rodosha. Kabilang dito ang mga Pilipino na nagtatrabaho bilang trainee, skilled workers, o professionals. Sa ilalim ng batas ng Japan, ang mga dayuhang manggagawa ay may pantay na karapatan or byodo. Sa mga Japanese workers, ito ay pinangangalagaan ng Ministry of Health, Labor and Welfare o Kosei Rodosho. Karapatan sa pantay na sahod at trabaho. Kinto Taigu. Ayon sa Labor Standards Act o Rodo Kijunho, dapat pantay ang sahod ng foreign at Japanese workers. Bawal ang diskriminasyon o sabetsu. Dapat malinaw ang kontrata, koyu keiyaku. Halimbawa, kung pareho ang trabaho ninyo, hindi pwedeng mas mababa ang sahod ninyo dahil lang foreign worker kayo. Ikalawa, karapatan sa tamang oras ng trabaho. Rodo Jikan. 8 oras kada araw. At 40 oras kada linggo. May bayad ang overtime. Ang overtime ay dapat may dagdag bayad. Karaniwan, 25% pataas. Ikatlo, karapatan sa sahod at benepisyo. Shakai Hoken. Ang mga empleyado ay dapat sakop ng social insurance system. Shakai Hoken, Nenkin o pension, health insurance or Kenko Hoken, unemployment insurance or Koyo Hoken. Pinangingasiwaan ito ng Japan Pension Service. Karapatan nyo na hulugan ng kumpanya ang inyong insurance kung kayo ay full-time. Ika-4, karapatan sa kaligtasan at kalusugan. Anzen AC. Ayon sa Industrial Safety and Health Act, dapat ligtas ang workplace. May safety training or Anzen Kyoiku. May compensation kung maaksidente, ROSAI. Kung nasugatan sa trabaho, may insurance na sasagot sa gastos. Ika-5, karapatan sa kontrata at impormasyon. Rodo Joken. Dapat may malinaw na kontrata. Nakasulat ang sahod, kyuryo, ang oras, or jikan, ang trabaho, gyomu nayo. Kung hindi ninyo naintindihan ng Japanese, pwede kayong humingi ng paliwanag. Ika-6, proteksyon laban sa pang-aabuso. Harassment boshi. Bawal ang forced labor. Kyosei Rodo. Pagkuha ng passport, pananakot o harassment. Pawahara. Pwede kayong mag-report sa Immigration Services Agency of Japan. Ika-7, karapatan na humingi ng tulong. Sodan. Pwede kayong lumapit sa Hello Work, Labor Standards Office, Rodokijun Kantokusho, or sa Taishikan Philippine Embassy. Libre ang consultation at may interpreter sa iba. Ika-8, ang karapatan sa pagpapalit ng trabaho. Tenshoku. Pwede magpalit ng trabaho depende sa visa. Hindi kayo pag-aari ng kumpanya. Kailangang sundin ang legal process. Halimbawa, ang SSW visa ay may mas flexibility kumpara sa trainee. Ika-9, mga espesyal na visa programs. Technical Intern Training Program or Jino Jishu Seido.
Limitado ang paglipat ng trabaho. May proteksyon pero minsan naaabuso. Special skilled workers, Tokutei-Ginyu, mas mataas na sahod, mas maraming karapatan sa job transfer. Pinangangasiwaan ito ng Organization for Technical Intern Training. At ikasampu, ano ang gagawin kung may problema? Unang-una, makipag-usap sa employer, lumapit sa labor office, tumawag sa hotline, humingi ng tulong sa embahada. Importante, itago ang mga dokumento tulad ng kontrata at payslip. Ika-11, mga mahahalagang paalala. Huwag basta pumirma kung hindi naiintindihan. Alamin ang inyong visa status sa Ryoshikaku. Panatilihin ang kopya ng mga dokumento. Alamin ang inyong karapatan. Sa konklusyon, ang mga foreign workers sa Japan ay may malawak na karapatan at proteksyon sa ilalim ng batas. Sa tulong ng mga ahensya tulad ng Ministry of Health, Labor and Welfare, sinisigurado na ang lahat ng manggagawa, Japanese man o foreign, ay may patas na trato. Mahalaga na alam nyo ang inyong karapatan upang maiwasan ang pag-aabuso at magkaroon ng maayos na trabaho at buhay sa Japan. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago nang walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o awtoridad. Marami pong salamat.